Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng News 5, 7 minutes ago. Pahayag ni Senate President Soto tungkol sa napapabalitang magkaroon ng bagong Senate President. Ito, SP Soto. Senate presidency offered to Senator Ligarda. Inilahad ni Senate President Tito Soto na may nag-alok umano mula sa Senate minority kay Senator Loren Ligarda na ihalal siya bilang Senate President. Nalaman ni Soto ang impormasyong ito mula mismo kay Senator Ligarda. Sinabi umano ni Ligarda na hindi siya interesado sa posisyon. Ito ang pahayag ni Soto. Ang buong majority namin very solid. As a matter of fact, baka isa, dalawa sa mga hindi namin kasama dati mapasama sa amin. Okay, so yan, nagiging klaro na ang lahat na yung sinasabi ni Professor Malopikia na baka we will be witnessing the first female Senate President. Ito pala, si Senator Ligarda. Hindi si Amy, hindi si Pia Cayetano. So, dalawang kwento, dalawang naratibo. Itong sinasabi ni Senator Soto, minority black ang lumapit kay Ligarda, inoferan siya na magiging Senate President. Sabi naman ni Ligarda na ayaw namin. So, one side pa lang yan. The other side of the coin is si Senator Ligarda ang mismong lumapit sa minority black para magkaroon ng leadership changes sa Senado. Kasi nga daw, dahil nakita niya, ginigipit ng administrasyon ang kanyang anak na si Congressman Libeste. So, meron ng numero ang minority black, o ibig sabihin, nakaabot na sila ng 13. Kailang hindi pa matuloy-tuloy ang kudita dahil hindi sila nagkakasundo kung sino ang ilalagay na bagong Senate President. Yan, naratibo ng kabila, ito namang isa naratibo. So, ganito lang, to solve the issue, hintayin natin si Senator Ligarda mismo ang magsalita. Pag mayroon ng pahayag si Senator Ligarda at sasabihin niya na, example, i-confirm niya ang sinasabi ngayon ni Senator Soto na yes, I was offered by so-and-so na I will be the next Senate President but hindi ko tinanggap. Ayun. That solves the issue. Wala na. Tapos na. Kailang hanggat hindi nagsasalita si Senator Ligarda, wait in and see muna tayo. Dahil di natin alam. Parte yan ng politika. Kaya pala sinabi ni Senator Lacson na yung kodita sa Senado is a continuing crime. Ang pahayag naman ni Senator Alan Peter Cayetano is not today. Yung kodita hindi pa ngayon. But dugtungan ko na lang kasi not today, sabi lang niya. Ibig sabihin, posible bukas makalawa may bagong Senate President. Panahon na ba? Yun ang next tanong is, panahon na ba na dapat magbago ang liderato sa Senado? Ano sa tingin nyo? Kung ako yung tatanungin, panahon na. Kasi delikado yun na lang yung
ginawa sa Senado na 15 senators karon sila ng resolution condemning Chinese embassy statements tungkol sa West Philippine Sea. Delikado 'yon. Tapos panukala o idea pa ni Senator Soto, pinag-aaralan nila na i-declare na persona non grata ang isang Chinese diplomat. Delikado 'yon. Mabuti na lang at nakialam na ang palasyo. Nagsabi na si Auntie Claire ng Pangulo, ang stand niya is no. So, I hope na medyo nag-die down na yung issue kasi ayaw ng Pangulo. Ay, maawa naman kayo sa ating mga OFWs. Sila ang magiging biktima nito. So next, bakit ayaw kong magpatuloy si Senator Soto as Senate President? Itong pagkontra niya sa Supreme Court ruling sa impeachment ni BP Sara plus sabay proposal, magkaroon na tayo ng charter change. Nako, delikado yan. Delikado. Bakit? Baka balik nila yung panahon pa ni Romualdez na charter change para maging Prime Minister si Romualdez. Kasi problema nila ngayon, itong administrasyon, problema nila, sino ang kandidato nila na pwedeng makatalo kay BP Sara sa 2028? Wala silang Romualdez, out of the picture na. So, ang most likely si John B. Rimulya. Wala. Sa opinion ko lang walang pag-asa. John B. Rimulya, natatalunin niya si BP Sara. Posible siguro kung yung panawagan ng ilang political analyst kunuhay. Magkaisa, Marcos and Dilawan kakampi. Put up sila ng single candidate. Ayun. Ang tanong naman, sino? Si Rizal Tiveros, nandyan na, willing na, handang-handa ng magkandidato. Nandyan din si Rimulya, handa rin magkandidato. Sino ngayon ang magiging standard bearer ng UNIPINK? Rimulya o Hontiveros? Malabo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi, malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na gid si Kimay Ogiero. I-atop niya sa iyang balay. Nga silupin lang ang atop. Yan ang atop ni Kimay. Silupin lang. Makita gani nato nga nabtangan na og tubig. Sakit na ni siya. So nag-ulan na gyud sayo pagani. Karon naman na gyud si Kuya Kimay sa pag-atop. Og nindot na gyud kaayo. Og karon unsa inyong maistorya nga humana ang inyong pag-atop sa inyong balay? Salamat ko sa Ginoo kay nakauman na gyud mig atop tanawa na nami atop sa among abuan. Salamat gid kaayo sa Ginoo og
kuan magpasalamat pud ko sa naghatag aning sen kay nakakuman na miss among balay. Salamat gid kayo murat akong sulti. Okay, salamat kayo. Salamat.